with my company at that time of 3 years. So 500 lang. 500 lang. So almost 3 years. 500. 500 lang in-increase Kulang ko pa yun doon. sa damit Oo ng nga. Uniqlo Parang Hello mga boss! Welcome to another episode of Boss Rod TV Life in Tech Podcast. In today's episode, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga ginagawa namin or mga naging experience namin kung paano kami mag-negotiate ng mga salary increase or mga salary demand namin sa company or sa interview. So I'm your host, Boss Rod, and today's episode may guest tayo, si Boss Tan. Magpaalala ka naman, Boss Tan, sa mga bossing natin. So, ayun, salamat Boss Rod sa pag-invite sa podcast. So, ako si Boss Tan, isa sa mga 4M brothers. And, ayun, been in the IT industry almost 7 years now. More on the back-end side. So, mga data engineering. Mostly, hinahandle ko yung mga data pipelines, mga data centers, yung mga more on analytics like that. So, and ayun, I'm currently sa one of yung kilalang company dito sa Philippines, si Paring Accenture, and nasa managerial level na rin. So, Nice. Nice. So, another context lang, actually, apat kami 4M brothers. Yung 4M kasi, it's more on mataba, maliit, maitim, at saka makakupad. So, ngayon, wala kasi yung dalawa namin. Dalawa lang muna kami ni Boston magpa-podcast. And, balik tayo sa topic of this podcast, no? So, siguro my first question is, kailan mo ba nakuha yung first salary mo? And, paano mo siya nakuha? First salary increase. Increase. Okay. So, ayun, yung usual, di ba? So, yung usual naman with staying sa isang company, if either every year may increase, di ba? So, sa case ko naman, I think it was my first year din, or my first year na increasean ako, and yun yung kaisa-isa increase ko doon na with my company at that time of 3 years. So 500 lang. 500 lang. So almost 3 years. 500 lang in-increase Kulang ko pa yun doon. sa damit Oo ng nga. Uniqlo Parang ako din talaga, di ako makakapaniwala that time. Pero, ayun, di ba? Ikaw ba, Boss Rod? Magkano Sa ba akin, yung syempre, ako, increase? nung first ko rin, nasa local ako, parang 18K ako nun. Tapos, ang increase ko nun after 1 year and plus months, 2K lang. So, naging 20K. So, ang tagal, parang 1 year. Doon ko lang siya nakuha sa parang first year. Ngayon, siguro, my second question is, kailan ka naman nag-request naman? So, parang hindi ka binigyan. Nag-request ka naman. Ikaw naman yung nag-demand ng salary. And, either mapa-current company mo or new company. And ano yung mga preparations or ano ba yung ginawa mo para humingi ka ng salary demand or magbigay ka ng number? So, pinaka-common naman, which is, yung first time na lumipat ako ng company. So, syempre, I've been with my first company for almost 3 years, and then 500 lang na increase. Kailangan ko ng more kasi during that time din, kailangan natin consider pandemic. Pandemic yun po yung 2020 to 2021. So, yung mga bilihin din nun, tumaas. Diba? So, ang hirap nun, yung pandemic, wala naman din So, ayun, I demanded actually times 2 ng salary ko. So, yun yung first na parang during that time, yun yung priority ko, di ba? Like, salary talaga. Yun yung alam ko, the bigger the salary, syempre, mas malaki yung take home ko. So, ano yung mga type ng ano yung mga kinonsider mo or tinake into account mo before ka mag-demand sa kanila ng salary? Well, it will depend siguro sa situation nyo or situation ko that time. So, my first time, di ba, changing company or getting an increase was, I needed more money. So, alam ko that time was yung take home, yung gross or yung asking salary. So, I didn't mind yung benefits, di ba? Like yung leaves, yung HMO, kung may kasama ba akong
kasama covered, like parents ko, like that. So, depende talaga sa situation nyo. And then, siguro going now, present day, so, may anak na rin ako. So, I have to consider din like yung HMO niya. And then also, as well as when you attain a higher salary, you have to consider din yung tax. So, syempre, tayo mga employees, tayo yung pinaka-loyal na nagbabayad ng tax. They call it yung ang tawag doon? Pinaka-honest na taxpayer. So, yun yung medyo, natin. Yung sa part naman na, sa akin naman, sa part na, okay yun talaga na kailangan mo talaga yung consider yung about sa mga salary negotiation or increase, yung kung magkakaroon ka ba na increase sa, ayan, sa mga benefits or sa mismong salary mo, sa net or gross or something. Pero sa akin siguro ang pinaka-tatatak doon kung gusto mo talaga mag-demand ng salary is, first, ano yung mga naging contribution mo dun sa company? Diba? Kasi yung kung pag-contribute ka ba ng malaki, yung responsibility mo ba lumaki from first day mo to 6 months, sobrang dami mong na bigay sa company na na output, and also yung responsibility mo nag-high rocket din. So yun yung mga parang isa sa mga consider na okay, it's time for you to decide na mag-demand ka sa company mo kasi nga yung responsibility mo tumaas. So meaning dapat tumaas din yung salary mo. Yeah. So ganun siya. Short break lang mga boss. If you're enjoying this Anis Tech Kwentuhan, don't forget to hit follow para hindi ka malate sa mga upcoming episodes. New episode every Monday and Friday on Spotify and YouTube. And now, let's get back to the show. So ngayon, pre, ano ba yung mga, or may na-experience ka ba before na mga nag-offer sa'yo ng role, tapos ni-reject mo siya after ng negotiation? And ano yung mga napansin mong red flag nung negotiation na yan? Yeah, meron na mga na-reject na offer. Yung iba, I would say, depends sa company. So like, paglilipat kayo ng work or ganun, you have to know yung company din. Like, mahalaga din yung makahingi ka ng insight. Like, let's say yung dati mong ka-work or friend, di ba? Nag-work na doon dati. Like, lagi naman natin itatanong, like, pre, kamusta ba nag-work sa company A, di ba? And then, okay ba yung benefits, di ba? Usually, tinatanong natin yan. Pero, ayun, for me, it's yung company, and then, when looking for a job or for a new work, laging may non-negotiable ka dapat. So, for me, tatlo yun eh. So, number 1 would be yung shift, and then 2 would be yung location, and then 3, syempre, would be yung package. So, it could be the number, it could be the numbers, it could be yung benefits, di ba? Like, then, pwede nyo din i-take account, like, let's say, which company you're working for, di ba? Like, let's say, you want to grow more sa, sa role mo. So, yung role ba na binibigay ng company is aligned ba sa, like, yung career growth mo or gusto mo sa career mo, di ba? So, ayun. So, yun yung parang mga reasons mo na nakikita. Pagka hindi na-meet yun, tinuturn down mo yung offer. Turn down ko talaga. Kahit sabihin natin, times 2 ng current salary ko, pero, yun nga eh, hindi siya match sa non-negotiables ko. Like, you have to take into account din kasi hindi ka na lang employee na eh. Like, hindi lang kung ano binibigay ng company, tanggap ka lang ng tanggap. Dapat alam mo sa sarili mo, what do you need? Diba? So, importante talaga yung alam mo yung kailangan mo. Kailangan mo. Oo. Okay. So, siguro addition ko dyan, sa akin din ganun eh. May mga na, rin ako, may mga na take down din ako na role offer. Siguro sa akin, yun din, may mga non-negotiable din ako, like flexibility. Ayoko na may mga time tracker. Tapos, syempre, depende rin sa salary. Depende kung how many percentage ba yung sa akin. Kasi parang nag-ano ako niya, nasa 50 to 100% dapat yung increase ko. Lalo na kung nasa bagong company, di ba? Pag bagong company, it's either dapat ang increase ko is nasa 50% or nasa 100%.
Pero syempre, pag nasa senior ka na, Oo, level ka na, medyo mataas na, hindi mo na mamimit yung ganong klaseng Pero pagka nasa pausbong ka pa lang or nagsisimula ka pa lang, yun yung pinaka naging target ko Yung before. pinaka-target talaga. Kasi, di ba, lahat naman tayo, we start with a small amount number. muna. Kasi, pinaka-goal natin is yung parang mahasa tayo ng skills natin, di ba? So, and then, Yun. So, I guess that's it mga boss, and hopefully no nakakatulong yung mga insights namin about paano ba at ano ba yung mga dapat nyo i-consider if ever na dedemand na kayo ng salary or makipag-negotiate na kayo ng salary nyo. And thank you for watching. See you in the next one. Bye.